Magandang araw po sa inyong lahat, Saints. Sorry, I got entangled with a very hectic schedule this weekend at galing pa po ako sa sakit at nagpapagaling pa lang po. Anyway, hindi pa naman siguro huli ang lahat sa aking pagbati sa inyo ng happy 4th year anniversary. Lalo na sa iyo, congratulations Pastor Ricky Quinto. On this special occasion of the 4th anniversary at Shalom Saints Ministry, let us take a moment to reflect on the power of thankfulness and let us together remember the valuable lessons we learn from Jesus. Maraming mensahe si Jesus pero I chose the story of the 10 lepers about being thankful. Ang kwento ng pagpapagaling ni Jesus sa 10 lepers ay matatagpuan sa Luke chapter 17:11 to 19. Ang pangunahing aral mula sa kwentong ito ay nakasentro sa thanksgiving o pasasalamat at pananampalataya. Ito ang summary ng kwento. Habang naglalakbay si Jesus patungo sa Jerusalem, pumasok sila sa isang town or nayon kung saan sinalubong siya ng 10 lalaking may ketong. Tumayo sila sa di kalayuan at sumigaw ng malakas. Sabi nila, Jesus, teacher, guro, mahabag kayo sa amin. Tapos sinabihan sila ni Jesus, sinabi niya, humayo kayo upang ipakita ang inyong mga sarili sa mga pari. At sumunod yung mga lepers. Habang sila ay lumalakad, sila ay nalinis, nahil sila at gumaling sa kanilang mga ketong. Gayunpaman, isa lamang sa kanila ang bumalik, isang Samaritano. At bumalik siya para pasalamatan ang ating Panginoong Hesus at purihin ang Diyos. Sinabi ni Jesus na ang dayuhang ito lamang ang bumalik upang magpasalamat at ipahayag na pinagaling siya. So, ano po ang lesson? Ang main lesson sa kwentong ito ni Jesus. Ang main lesson dito ay ang pasasalamat o thankfulness. Ang pasasalamat ay hindi lamang isang polite gesture, ngunit isang powerful spiritual exercise na may potensyal na baguhin ang ating mga puso at isipan. Ang pasasalamat sa Diyos ay napakahalaga. Habang ang lahat ng 10 ketungin ay gumaling, isa lamang ang bumalik upang magpasalamat sa ating Panginoong Hesus. This act of returning to express gratitude o pasasalamat ay makabuluhan at binigyang diin ang kahalagahan ng pagkilala at pasasalamat sa pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Ang pasasalamat ay isang pangunahing tugon sa grace and mercy ng ating Panginoon. And it deepens our relationship, our personal relationship with Him. Imagine niyo ito. Ang pagpapagaling ng mga ketongin ay naganap habang sila ay papunta sa pari. Habang sinusunod nila ang utos ng ating Panginoong Hesus. Their willingness to act in obedience to Jesus' command even before seeing the evidence of their healing. Isn't that amazing? This demonstrates faith in action. Tandaan ninyo ito, Saints. Faith often requires us to step out in obedience, trusting in God's word and promises. Ang pagbabalik ng Samaritano na ketongin kay Jesus ay nagpapakita ng kanyang pagkilala na ang pagpapagaling ay isang divine act ng Diyos. Ang kanyang papuri at pasasalamat ay nakadirekta sa ating Diyos. At kinikilala niya ang pagpapala ay nagmula lamang sa Diyos. Ito ay nagpapaalala sa atin na palaging iugnay ang ating mga pagpapala at tagumpay sa gawain ng Diyos sa ating buhay. Ang huling salita ni Jesus sa nagpapasalamat na Samaritano, "Rise and go. Faith has made you well." Ito ay nagpapahiwating ng mas malalim na pagpapagaling na higit pa sa pisikal.
Ito ay nagpapahiwatig na ang pananampalataya at pasasalamat ay maaaring humantong sa isang holistic na kagalingan, encompassing physical, spiritual, and emotional health. Sa 4 na taon na ito, nasaksihan ko ang mahigit 2 taon ng mga pagpapala at patnubay ng ating Panginoong Diyos sa ministry sa pamamagitan ng leadership ng inyong magiting at solid at hardworking na si Pastor Ricky. I'm sure all of you have experienced God's provision, His healing touch, and steadfast love. Napakahalaga para sa atin to pause and express ang ating pasasalamat sa Diyos for His faithfulness, for every soul touched, every life transformed, and every testimony shared. Let us remember na ang kapalit ng pasasalamat ay mula sa Diyos mismo. When we cultivate a posture of gratitude, binubuksan natin ang ating sarili upang matanggap ang masaganang pagpapalang mula sa Diyos. Nakikita niya ang ating mga puso at alam niya kung totoong nagpapasalamat tayo ng taos-puso. As we continue to serve and minister to others, let us do so with a humble heart, humble spirit. Alalahanin natin na ang lahat ay galing sa ating Panginoong Diyos. By the way, let me add this. Thankfulness also fosters humility. It reminds us that we are not self-sufficient, but dependent on God's grace and provision. By practicing gratitude, we remain grounded in His truth and open to His guidance for the ministry's future. Dear saints, let the spirit of thankfulness deepen our relationship with God. As we express our gratitude, we draw closer to Him, experiencing His presence and inviting His wisdom into every decision we make. Let us continue to seek His will and trust in His faithful provision for the years to come. On this momentous occasion, let us celebrate the past 4 years with grateful hearts. Let us look forward to the future with anticipation, knowing that as we remain thankful, God will continue to bless and guide us on this incredible journey of ministry. May the shalom of God be with you all. Happy anniversary.